Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pare, kailan ang libing? Tanong ni Monique, nilapitan niya si Jansen. Tumingin lang ito sa kanya, parang nalilito sa tanong niya na mga sandaling iyon ay nasa patio sila. Nang mapadaan ito sa kanyang bahay, ay niyaya niya magpalamig ito. Pumayag ito pero di nagtagal ay napansin nga niya na parang napakabigat ng problema nito. Kanina ka pa mukhang nasa lamayan. Gusto ko lang malaman kung kailan ang libing na pinaglalamayan mo. Biro ulit niya. Napansin kasi niyang panay ang pagbuntong hininga nito at napapatulala. Matagal na sila magkaibigan nito. Magkalapit lang ang bahay nila sa subdivision kung saan halos magkasunod na lumipat ang pamilya nila noong mga bata pa sila. Ngayon ay pareho na rin sila nag-iisa sa kanya-kanyang bahay na kinalakihan nila. Ang mama nito ay matagal na nasa abroad na ninirahan. Patay ng papa nito. Ang nag-iisang kapatid nito ay nakapangasawa ng isang Pilipino na nakabase sa Australia. Siya naman ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Nagkahiwalay ang mommy at daddy niya noong nasa high school pa lamang siya. Ang daddy niya, ayon sa huling balita niya, ay may sarili ng pamilya. Ang mommy niya nagtaguyod sa kanya. Kapwa nila hindi inakala na magkakaroon pa na ikalawang yugto ang buhay pag-ibig nito. Her mother met a Canadian in one of the seminars she conducted. Nasa Canada ito ngayon kasama ang napangasawa nito. Iniwan nito sa kanya ang lupang sakahan na nasa probinsya nila. Sa mga benta ng bigas at ibang pananim ng gagaling ang bulto na ikinabubuhay niya. Nadaragdagan ang kita niya sa pamamagitan ng pagsusupply niya ng mga prutas sa maliliit na negosyanteng gumagawa ng homemade na jams at preserves. Matagal pang libing, nagpapasakla pa ako. Sayang ang kita, ganting biro ni Jansen na halatang pinilit ngumiti. Ikaw talaga, puro kakalokohan, aniyang hinampas pa ito sa braso. Sino po kaya nagsimula? Para kasing ang bigat ng pinapasan mo. Hindi lang yata ang buong mundo inilagay mo sa mga balikat mo. Mukhang isinama mo na sa bagahe ang planetang Mars, Jupiter, Saturn at Pluto. Planeta pa ba ang Pluto? Tanong nito. Ang akala ko, naalis na yon sa listahan ng mga planeta. Asteroid na lang ata yun. Kumunot ang kanyang noo. Inapuhap niya sa kanyang alaala kung nabalitaan ba niya ang impormasyong iyon. Wala siyang mahagilap sa memory bank niya. Para may naaalala siya na basa niya pero hindi niya sigurado. Ewan ko, hindi ko sure. Pero ano ba ang kinalaman ng pagiging planeta pa o hindi na ng Pluto sa problema mo? Hindi mo naman siguro binabalak na mag-migrate doon, no? Tumawa ito ng pagak. Haha, tawa tayo. Grabe, aliw na aliw ka ba? Huwag mong pigilan. Hirit pa niya. Wala kasing kasigla-siglan tawa nito. May problema ka, halata ko. Ano ba kasi yun? Baka makatulong ako. It's about Ira. Sa wakas ay pag-amin nito. Bumuntong hininga ulit ito. Oh, Ira. Ngaling-ngaling bumuntong hininga rin siya. Si Shakira o Ira ay pinsan niya at nobya naman ni Jansen. Magtatatlong taon nang may relasyon ang mga ito, pero sa loob ng 3 taong iyon ay hindi na niya mabilang kung ilang beses nagkagalit, nag-cool off, nag-break, pagkatapos ay nagbati ang mga ito. Isa lang ang description sa relasyon ng mga ito. Masakit sa ulo. Well, what is it? Ayaw man niya magtanong pa dahil siya kung sasakit na naman ang ulo niya ay hindi niya matiis. Jansen was a good friend, after all, and he seemed to be in a dire need of someone to listen to him. I have to leave for the US, pahayag nito. Ha? Bakit? Gulat na sabi niya. Alam niya nandoon ang mama nito, pero sa paraan kasi na pagsasalita nito ay para napaka-urgent na pangangailangan nito na magtungo sa Amerika. May sakit si mama. It's quite serious. Oh, natinag siya. Napalapit din naman siya sa mama nito nung nasa Pilipinas pa naninirahan ang ginang. Anong sakit niya? May tumubong bukol sa puso niya. Hindi masyadong matetermine ng mga doktor kung ano iyon.
It's growing and they have to stop the growth. Gusto ko lang makasama siya bago pa man mahuli ang lahat. Wika nito sa basag na tinig. Isang chain ng mall-based food stalls ang negosyo ni Jansen. May kasosyo ito na 2 pang kaibigan nito, kaya maaari itong mawala na matagal na hindi masyado nag-aalala sa iiwang negosyo nito. Dapat nga lang napuntahan mo si Tita Sanya. Aniya ang tinutukoy ay ang mama nito. Ngayon ay may ideya na rin siya kung bakit namomroblema ito sa kasintahan nito. Pinsan niya si Ira, kaya nauunawaan agad niyang rason kung bakit para namatayan ang hitsura nito. Ira was the type of girl who should not be left alone for a long time. Life of the party ito, masiyahin ito, abenturosa, at magiliw sa lahat. Bukod doon ay maganda at smarte ito. Katulad ito ng isang rosas na nasa kasagsagan ng pamumukadkad. At katulad ng isang napakaganda at kaaya-ayang bulaklak, takaw pansin ito ng mga bubuyog. Ira was a playgirl, but not in the typical sense. Hindi naman sa kinakarir talaga nito ang pagpatol sa lahat ng lalaki na nagpapakita ng motibo dito. Iyon nga lang, sa dami ba naman ng umaaligid dito, ay hindi siguro maiiwasan ang mga pagkakataong maakit ito sa ilan sa mga iyon. At tiyak niya, iyon ang dahilan kung bakit para namatay ang hindi makahanap ng puninarya si Jansen. Sigurado nag-aalala ito kung anong posible maging resulta ng matagal na pagkakahiwalay nito at ng girlfriend nito. And she could sympathize. Her cousin could be a handful sometimes. You really should go. Alam ko naman na maintindihan ni Ira yun. Sabi niya, I'm sure she'd understand. Pagsang-ayon nito, ang hindi ko sigurado ay kung huminto ito at umiling. Nakuha pa rin niya ang nais sabihin nito. Ano ba? Over ka mag-alala ha? May natitira pa naman kahit katiting na katinuan sa katawan ng pinsan kong iyon. Are we talking of the same Ira? Tanong nito. Have a little faith, will you? Sita niya. Blind faith is what you're asking me to have. Kilala natin si Ira, kaya huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. We both know what could possibly happen in my absence. The thing is, I really love her. In spite of her faults, I really, truly love her. Alam kong mahal din niya ako. It's just that she, well, you know, and she did know, hindi masamang tao ang pinsan niya. Nantitiyak din niyang hindi nito sinasadya na pumatol sa mga lalaking umaaligid dito. Ang lahat naman ng tao ay may likas na kahinaan. Nagkataon lang siguro na iyon ang kahinaan ng pinsan niya. Ira didn't go out of her way to be unfaithful, pero kapag nandoon ang tukso ay nahihirapan ito na paglabanan iyon. Tulungan mo ko, Monique. Pakiusap sa kanya ni Jansen. Of course, pero hindi ko alam kung paano. Alangan namang pilingan kong pinsan ko. Itali siya sa poste at huwag palapitin sa kanya ang kahit sinong lalaki. That would certainly help, pabirong sabi nito. Pero seryosong usapan. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Anong tulong nga ang may bibigay ko? Bugawin mo ang mga aaligid sa kanya. Ano ang mga yon? Langaw? Bibili ako ng giant fly swatter para mahampas ko ang bawat lalaking lumalapit sa kanya. Pinandilatan pa niya ito. You know what I mean? Anito, napatitig siya dito. You're serious, sabi niya. Oo naman, mukha ba ako nagjo-joke? Pinagmasdan ulit niya ito. Hindi, mukha kang na ay Ebs. Sira ka talaga kahit kailan, Monique. Pero seryoso ka nga ba? 100%. Maasahan ba kita? Natahimik siya sandali. Sa totoo lang, hindi ko alam kung may magagawa ako. Pag-amin niya, mayroon. Just by being with Ira, by reminding her about me, that would amount to something. May epekto yun. I'm sure may epekto yun. Maiisip niya na peste ang pinsan niya. Malamang nasapakin niya ako. Ang epekto nun sa akin ay black eye. Oh, Monique, please. Sige na nga. Mukhang desperado na ito. Kasi naman maisip pa nito magbigte sa pinakamalapit na puno ay nagpasya siyang sang-ayunan na lang ito. Ikaw pa bang tatanggihan ko? Ang tagal na kaya natin magkaibigan. Saka, may bayad naman ang gagawin ko, diba? Sinundan niya ng malakas na tawang huling sinabi niya. Umiiling na tumawa ito. Kapag kuwan ay naging seryoso ulit ito. Thank you. Mabuti na lang at may kaibigan ako na katulad mo. Wow naman. I'm so touched. Nakunwari pa siya na humihikpi. Tumigil ka na nga.
Baka magkaiyakan pa tayo niyan. Pero kahit nagbibiro siya, ay nag-aalala rin siya. Mahirap ang pinapagawa nito sa kanya. Ang pagbabantay kay Ira ay katulad niya ng pag-aalala ng isang batang hyperactive. Pero para sa kaibigan niya, ay gagawin niya ang lahat na makakaya niya para bantayan ang kasintahan nito. Nakatingin lamang si Monique sa pagbubusa ni Ira. Nasa bahay sila nito ng mga sandaling iyon. Na nagdaang araw lang umalis si Johnson, pero bad trip ng pinsan niya dahil doon. This really sucks. Reklamo pa nito. Ano ka ba? Intindihin mo naman ang kalagayan ni Johnson. May sakit ang mother niya at... I understand, Monique. I truly do. Pero nakakapikon pa rin. Does this mean I would have to spend the whole summer alone? Ito pa naman ang paboritong season ko. Pero wala si Johnson. Kung may hawak na siya pamukpok ay malamang na naihampas na niya iyon sa pinsan niya. Ira could be so self-centered sometimes. Or make that most of the time. Kung bakit mahal na mahal ito ni Johnson ay hindi niya alam. Totoo nga siguro ang mga kasabihang love is blind at people in love tend to become idiots. Maano naman kung wala siya? Pwede ka pa rin mag-enjoy at saka malay mo, makabalik agad siya. Umingos ito. Kahit makabalik agad siya, I'm sure marami rin siyang aasikasuhin kasi nga nawala siya na kung ilang araw o linggo. Kilala mo siya, lagi siya nakasubsob sa trabaho. I love him, don't think otherwise. Kaya lang, may nabasa siyang panganib sa pagbuntong hininga nito iyon. Kung mahal mo siya, dapat ay naiintindihan mo ang sitwasyon niya. Saad niya, yes Oprah, naiintindihan ko. Hirit nito. But understanding him doesn't mean I would be able to tolerate that boredom being alone would bring. Ba't kailangan mo maging alone? Anong ginagawa ko? Nandito lang ako. I'm fun to be with and most of all, I'm a woman. Iyon na mismong problema. Babae ka. Wika nito at saka muling huminga ng malalim. Abot ang bruhang to? Naghahanap ka ng sideline, ganun ba? Tama bang ganyanin mong kaibigan ko? Hindi ano? Tanggay nito pero hindi ang sinasabi ng himig nito. Mahal mo si Johnson, hindi ba? Idinaanan niya sa konsensyahan ang laban. Oo naman. Pues, magtino ka. Pinanlisikan at pinamaywangan pa niya ito. Whatever, sabi lang nito. Ngali-ngaling iuntog niya ang kanyang ulo sa pader. Ano ba itong papel na napili niyang gampanan? Mukhang mahihirapan siyang tuparin ang ipinangako niya kay Johnson. Pero mas bagay yata na ulo ni Ira ang iuntog niya at baka sakaling umayos ang takbo ng utak nito. Ang hirap naman ang sitwasyon na nasuotan ni Monique. Mga ka-felisidad, Ang tanong, hanggang kailan kaya niya mababantayan ang pinsan niya? Kaya naman, abangan!